Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. pension ang 9,000 senior souls. Malaquilas, Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balita tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Girl Satoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude. Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. Magandang araw Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya, ang maghahatid sa inyo na may init nagbabagang balita para sa linggong ito. At ito ang programang pambalitaan sa rehiyon ng Calabarzon, sa East Patrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. At narito ang mga ulo ng balita na aming tinutukan ngayong linggo. Second Calabarzon Tourism Business Exchange matagumpay na naisagawa. Pader ng isang subdivision sa San Pedro, Laguna gumuho dahil sa pagbaha dulot ng bagyong Karina. Foundation Day ng lalawigan ng Laguna at kaarawan ni Governor Ramile Hernandez sabay na ipinagdiwa. 21.1 milyong halaga ng pinsala sa infrastruktura sa irigasyon na itala dahil sa bagyong Karina dahil sa National Irrigation Administration Commission. Lungsod ng San Pedro, ISO certified na. Sambalilo Festival at ika-45 taong selebrasyon ng Araw ng Kabinti, ipinagdiwa. Caliraya Dam nananatili sa normal ang level ng tubig. Kaso ng pertusis sa Calabarzon umabot na sa 526. Simulan na po natin ang balitaan ngayong linggo. Para sa unang balita po natin mula sa lalawigan ng Laguna, Vice Mayor's League of the Philippines Laguna Chapter sumugod sa bayan ng PAMI dala ang pre-health services. Para sa detalye ng balita, narito si Cedric Sanji. Ang medical mission team ng tanggapan ng pangalawang punong lungsod ay patuloy na nagbibigay ng serbisyo sa labas ng lungsod ng Calamba bilang bahagi ng kanilang patuloy na layunin na magbigay ng tulong medikal sa mga komunidad. Kamakailan lamang ay sinagawa nila ang kanilang ikalawang medical mission sa PAMI Laguna. Ang inisyatibong ito na pinangunahan ng Pangulo ng Vice Mayor League of the Philippines Laguna Chapter o VMLP Laguna ay nagpapakita ng kahalagahan ng mga programang pangkalusugan sa rehiyon. Ang misyon ay nasa katuparan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bising alkalde sa buong Laguna na nagpapakita ng pagkakaisa sa pagpapahalaga sa kalusugan ng mga nasasakupan. Prioridad natin ang mga programang pangkalusugan dahil napakahalaga ng kalusugan ng ating mga nasasakupan. Ayon sa Pangulo ng VMLP Laguna, ang isang malusog na komunidad ay isang indikasyon ng isang maunlad na bansa. Inaanyayahan ng mga residente ng Laguna na naabangan ng patuloy na pag-ikot ng MedMission Caravan na naglalayong maghatid ng serbisyong medikal sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Ang inisyatibang ito ay nagpapakita ng dedikasyon na masiguro ang kalusugan ng lahat na nagtataguyod ng isang mas malusog at mas progresibong komunidad.
Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Kakaibang tagisan ng paglililok sa Paete, Laguna, isinagawa. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa Balitang Laguna, isang kakaibang uri ng paglililok ang ipinamala sa Paete nitong nakaraang Miyerkules, July 24. Sa halip na tradisyonal na kahoy o bato, yelo at mga gulay ang ginamit ng mga kalahok sa fruit and vegetable carving at ice carving competition na ginanap sa Paete Central School. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng pagdiriwang ng Paete Town Fiesta na nagaganap mula July 20 hanggang July 26. Ang bayan ng Paete ay kilala sa tradisyonal nitong industriya ng paglililok at pagkakarpintero, kaya naman tinagurian itong carving capital of the Philippines. Ang mga kalahok ay nagpakita ng kanilang husay at talento sa kakaibang medium na yelo at gulay na lalong nagpatingkad sa kasiyahan ng pistang bayan. Ang pagkamalikhain ng mga naglililok ay tunay na ipinagbubunyi ng mga nanonood at nakasaya sa pagdiriwang. Para sa Ace Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Second Calabarzon Tourism Business Exchange, matagumpay na naisagawa. Para sa detalye ng balita, narito si Rainiel Sale. Ang turismo ay isang karanasan at habang tinatangkang gawing isang tourism powerhouse ng Department of Tourism ang bansa, mahalaga ang pakikipagtulungan. Noong ika-27 ng Hulyo, pinangunahan ng Calabarzon Alliance of Independent Tour Operator Incorporation ang ikalawang Calabarzon Tourism Business Exchange na may temang pagbubuklod ng mga kultura sa Asia para sa pag-unlad sa Bellevue Hotel, lungsod ng Muntinlupa. Ang kaganapan ay nagtipon ng iba't ibang lokal at international na stakeholders sa turismo at negosyo sa reyon upang magtulungan at bumuo ng pakikipag-ugnayan na tiyak makikinabang sa turismo ng Calabarzon. Ayon kay Lorely Tepora, tagapagtatag at tagapagpangulo ng CAITO, ang CTBEX ay isang komprehensibong kaganapan na nag-uugnay sa mga stakeholders ng gobyerno at pribadong sektor ng turismo. Dinaluhan naman ang kaganapan ng 130 na nagbebenta habang inaasahan ang pagdating ng 743 rehistradong mamimili, tour operator at travel agencies upang tuklasin ang mga serbisyo at produktong inaalok ng CTBEX. Binigyan diin ni LV Sanchez Quizaon, Vice Presidente ng Bellevue Hotel Manila, ang mahalagang papel ng travel agency at personalized services sa sektor ng turismo. Ipinangako naman ni DOT Regional Director Marites Castro ang patuloy na suporta sa mga stakeholder at pagbibigay ng mga training program upang mapabuti ang karanasan sa turismo sa rehiyon. Ipinangako naman ni DOT Regional Director Marites Castro ang patuloy na suporta sa mga stakeholder at pagbibigay ng mga training program upang mapabuti ang karanasan sa turismo sa rehiyon. Para sa Ace Patrol, Rainiel Sale, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Balitang Laguna pa rin tayo. Pader ng isang subdivision sa San Pedro, Laguna, gumuho dahil sa pagbaha dulot ng bagyong Karina at ng hanging habagat. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Gumuho ang isang pader sa Barangay San Antonio nitong Martes ng hapon, Hulyo 23, na naging sanhi ng pagragasa ng tubig at nagdulot ng hanggang bewang na baha sa Carmen Home Subdivision. Sa isang video mula sa Laguna Wise, makikita ang malalakas na alon na dinadala ang mga nakaparadang kotse at e-bike sa kalsada ng naturang lugar. Agad namang nirespondehan ng barangay ang insidente at ginawan ito ng paunang hakbang na lagyan ng mga sako-sakong buhangin upang maiwasan ang tuloy-tuloy na pagpasok ng rumaragasang tubig na naipon sa likod ng pader. Agad din namang humupa ang baha at hindi ito tumagal ng ilang araw. Para sa Ace Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo,
ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Mayor Ross Rizal, agad na tumugon sa pangangailangan ng mga Kalambenyo sa kasagsagan ng Bagyong Karina. Para sa detalye ng balita, narito si Ralph Tapia. Agad na tumugon si Mayor Ross Rizal ng lungsod ng Calamba sa pangangailangan ng kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan ng pagbibigay na agarang tulong sa mga evacuation center na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Karina at epekto ng hanging habagat. Sa gitna ng bagyo, siniguro ni Mayor Ross Rizal na agad na may sagawa ang relief operations. Personal siyang nagpunta sa mga evacuation center upang mapangisawaan ang pamamahagi ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tubig at hygiene kits. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kinakailangan ng moral support sa mga evacuees na karamihan ay nagbahala sa biglaang paglikas dulot ng matinding kondisyon ng panahon. Ang pamamahalaan ng lungsod ng Calamba sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Ross Rizal ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya upang matiyak na ang mga evacuation center ay handang tumanggap ng mga residente na naghahanap ng kanlungan. Nagpadala rin ng mga medical team upang tugunan ang anumang alalahaning pangkalusugan at magbigay ng agarang tulong medikal sa mga nangangailangan. Binigyang diin ni Mayor Ross Rizal ang kahalagahan ng pagiging handa at matatag na komunidad sa pagharap sa mga kalamidad. Tiniyak niya ang mga residente ng lungsod ng Calamba na patuloy silang suportahan ng lokal na pamahalaan sa proseso ng pagbangon at magsisikap na maibalik sa normal ang kalagayan sa lalong madaling panahon. Ang maagap at maalalahaning pagkilos ni Mayor Ross Rizal sa panahon ng crisis na ito ay kapuri-puri na nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kapakanan at kaligtasan ng mga mamayanan ng lungsod ng Calamba. Ang kanyang pagsusumikap ay hindi lamang nagbigay ng agarang tulong, kundi nagdulot din ng pagkakaisa at pag-asa sa mga apektadong komunidad. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Foundation Day ng Lalawigan ng Laguna at kaarawan ni Governor Ramil Hernandez sabay na ipinagdiwang. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Sa kabila ng kasagsagan ng Bagyong Karina, matagumpay na isinagawang pagdiriwang na ika-453 anibersaryo ng pagkakatatag ng Laguna at kaarawan ni Governor Ramil Hernandez. Ang nasabing selebrasyon ay dinaluhan ng iba't ibang kawani ng Provincial Government of Laguna. Sa gitna ng hamon ng masamang panahon, nagtipon-tipon ng mga opisyal at empleyado ng pamahalang panlalawigan upang ipagdiwang ang makasaysayang okasyon. Ipinakita nila ang kanilang dedikasyon at pagmamahal sa probinsya sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng mga nakatakdang aktibidad. Sa kabila ng mga panganib na dulot ng bagyo, sinisigurado ng pamahalang panlalawigan na ang pagdiriwang ay magiging maayos at ligtas para sa lahat ng dumalo. Nagbigay ng espesyal na mensahe si Governor Ramil Hernandez na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at nagpatuloy na maglingkod sa probinsya kahit sa panahon ng kalamidad. Ang okasyon ay naging simbolo ng katatagan at pagkakaisa ng mga taga-Laguna. Pinatanayan nito na kahit sa hirap ng mga pagsubok, ang diwa ng bayanihan at malakas sa kapwa ay nangingibabaw pa rin. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. 174th Climate Forum isinagawa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Karina at ng hanging habagat. Para sa detalye ng balita, narito si Casey Laude. Para sa Balitang Nasyonal, isinagawa kamakailan ang ika-174 na Climate Forum sa kabila ng malakas na Bagyong Karina at epekto ng habagat na dumaan sa bansa. Ang forum na ito ay isang mahalagang plataporma para sa mga eksperto at tagapagtaguyod ng klima upang talakayin ang solusyon sa patuloy na krisis ng klima.
Bagamat naapektuhan ng bagyo ang ilang bahagi ng bansa, hindi ito naging hadlang sa matagumpay na pagsasagawa ng forum. Ang mga kalahok ay nagtipon sa isang virtual na setting upang masiguro ang kanilang kaligtasan at upang makapagpatuloy sa kanilang mga pagtalakay. Sa kabila ng hamon ng panahon, tinalakay sa forum ang mga sumusunod na pangunahing paksa. Una, ang paghahanda sa mga sakuna na naglalaman ng mga estratehiya para sa mas mahusay na paghahanda at pagresponde sa mga kalamidad. Kabilang dito ang pagsasanay para sa mga lokal na komunidad at pagpapabuti ng mga sistema sa babala. Pangalawa, ang pagbabawas ng emisyon, kung saan ito ay naglalaman ng mga hakbang upang mabawasan ang carbon footprint, kabilang ang mga teknolohiya na makakatulong sa pag-absorb ng carbon dioxide. Pangatlo, ang pagpapatibay ng resilience na nagbibigay diin ng kahalagahan ng pagpapatibay ng mga komunidad laban sa epekto ng climate change sa pamamagitan ng sustainable development at adaptive measures. Panghuli, ang pagsusuri ng datos na tinalakay ang mga pinakabagong datos at mga ulat hinggil sa mga pagbabago ng klima at epekto nito sa kapaligiran. Ayon kay Dr. Maria Santos, isang eksperto sa climate science, ang forum na ito ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng mga kooperasyon sa lahat ng antas. Ang malalakas na bagyo at habagat ay nakakaapekto sa atin ngayon ay nagpapatunay ng pangangailangan para sa agarang aksyon at mas malawak na pangunawa sa climate change. Sa kabila ng matinding panahon, ang ika-174 na Climate Forum ay nagtagumpay sa paghahatid ng mga mahalagang mensahe at rekomendasyon para sa pagharap sa mga hamon ng klima. Ang forum ay nagbigay daan sa mga makabuluhang diskusyon at nagtaguyod ng kolektibong pagsisikap upang mapabuti ang resiliency ng bansa sa mga epekto ng climate change. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo ay pagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. 29.1 milyong halaga ng pinsala sa infrastruktura sa irigasyon na itala ng National Irrigation Administration Commission dahil sa bagyong Karina. Para sa detalye ng balita, narito si Rainiel Salen. Ang National Irrigation Administration 4A ay nag-ulat na nagdulot ng tinatayang 29.1 milyong pinsala dahil sa bagyong Karina sa mga infrastruktura ng National Irrigation System sa rehiyon ng Calabarzon. Kasama rito ang 5.1 milyon sa Level 1 damage na nangangailangan ng agarang pag-aayos upang maibalik ang serbisyo. At 24 milyon naman sa Level 2 damage na nangangailangan din ng malawakang pag-ayos upang maibalik sa orinal na kondisyon ang mga pasilidad. Ilan sa mga pinsalang naitala ay ang pagguho ng 20 metrong canal lining sa kanlurang bahagi ng Mayor River Irrigation System sa Maybitak, Laguna. Nasira rin ang Sluice Gate lang Matanda River Irrigation System sa Tansa, Cavite at ang Brass Dam at River Channeling ng Agos River Irrigation System sa Infanta, Quezon. Ang mga pinsalang ito ay nakakaapekto sa 4,987 hektaryang sakahan at 5,134 na magsasaka sa rehiyon. Tinatayang aabot sa 111.81 milyon ang halaga ng mga nasirang pananim na karamihan ay mga palay at vegetative stage. Ang lalawigan ng Laguna ay pinakamalaking pinsala sa mga pananim na nakakahalaga ng 45.8 milyon sa Communal Irrigation System at 34 milyon naman sa National Irrigation System. Ang ulat ng pinsala ay susumite sa Office of the Civil Defense at sa National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Quick Response Fund Assistance. Simula nung nakaraang linggo, ang ahensya ay nagpadala na ng mga tauhan sa tulong ng mga Irrigators Associations upang maisagawa ng agarang desilting at clearing operations sa mga irigasyon upang tanggalin ang mga debris at maibalik ang daloy ng tubig. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Mika Buhayan Job Fair at Wellness Hub isinagawa sa San Pedro, Laguna. Para sa detalye ng balita, narito si Joanna Laude.
Noong Martes, July 23, 2024, matagumpay na isinagawa ng Public Employment Service Office o PESO San Pedro at makabagong ina at kababaihan tungo sa Asenso o MICA na itinatag ni Mrs. Mika Mercado ang ikalawang Mika Buhayan Job Fair at Wellness Hub sa San Pedro Astrodome. Ang event na ito ay nagtipon ng higit sa 35 kumpanya na lumahok at nagresulta sa agarang pagkuha ng 163 applicants. Bilang karagdagan sa mga oportunidad sa trabaho, nakatanggap din ang mga dumalo ng libreng haircuts at masahe na nagbigay ng karagdagang benepisyo sa kanilang pagdalo. Ang Mika Buhayan Job Fair at Wellness Hub ay isang mahalagang hakbang patungo sa pagbuo ng mas maraming pagkakataon sa trabaho at pagpapabuti ng kalusugan at kaginhawaan ng mga residente ng San Pedro. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Lungsod ng San Pedro, ISO certified na. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rab Tapia. Isang mahalagang balita ang naisiparating sa lahat. Ang pamahalaan ng lungsod ng San Pedro ay nagkamit ng ISO certification noong ika-24 ng Hulyo sa taong kasalukuyan. Opisyal na tinanggap ng lungsod ng San Pedro ang sertifikasyon, isang patunay na kahusayan at kalidad sa kanilang mga serbisyo. Isang mainit na pasasalamat ang ibinigay sa lahat ng department heads at empleyado ng pamahalaan ng lungsod ng San Pedro sa kanilang dedikasyon at pagsusumikap na nagbigay daan sa tagumpay na ito. Ang inyong hindi natitinag na pagsisikap at malasakit ang nagdala sa atin sa tagumpay na ito. Para sa aming mga minamahal na kababayan, asahan ninyo ang patuloy naming isusulong ang kahusayan at pagiging epektibo sa aming mga serbisyo. Ang sertipikong ito ay isang hakbang lamang patungo sa aming layunin na manguna sa Laguna sa larangan ng pamamahala at serbisyong publiko. Isang pagbati sa lahat ng mga San Pedrians. Mabuhay ang lungsod ng San Pedro. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Marami pa pong balita ang aming ihahatid sa inyo sa pagbabalik po ng Sais Patrol. Ang kasandigan niyo sa balita at impormasyon. Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizen. Malaki, Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balita tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol, Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi.
Be part of Kaibigan Community on Facebook and enjoy the perks of being member in Kaibigan Community. Join exclusive product launch activity. Express your opinion. Join special promotions. Here's quick recap of Kaibigan Community events. What are you waiting for, Kaibigan? Come and join us on Facebook. Mga kapuso, kamusta kayo? Naghahanda kami para sa isang kakaibang road trip dito. At syempre kasama natin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Itong Bajaj ang gagamitin natin para ma-experience ko naman kung gaano ito kakomportable at katibay on the road. O ano, ready na kayo? Happy ka! Oo, sarap eh. Komportable ba? Oo, komportable. Matibay ba? Matibay na matibay. Sabi ko si Delo, hindi kayo mahihirapan matagpuan ang branches nito sapagkat matatagpuan nito sa Calabarzon area. At syempre, makikita ang Motor Central sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon Province, North Luzon. Ikaw naman! matatagpuan dito sa Mindoro, Yeah. Marinduque, Davao at Manila. Mga kapuso, paano? Magkita-kita tayo next week at may road trip na naman kami ni Delo. At syempre, kasama pa rin ang ating motorcycle dealer, ang Motor Central. Okay, let's go! Road trip na! Yes! Sugod! Ano, Delo? Gusto mo magpagalingan tayo eh. Oo, yun lang. Alam mo ba kung ano mga features itong Bajaj? Oo naman. Ano? Meron tong handbrake, meron tong hydraulic tandem brake, saka may reverse pa. Parang kotse, saka yung mga ibang four wheels na sasakyan. Ha? Ikaw naman, yun lang ba maiyayabang mo? Alam mo ba itong Bajaj? Ay, may... Lima ang tao to. May seatbelt, may wiper, may headlight, at may taillight. Kumpleto. Teka. Sino ka ba? Oo nga, ba't nandito to? Kaya ako nakabili nito, yan ang ginagawa niyo dito. Pasensya na po. Paano ba? Magkita-kita tayo next week ha. Boss, pasensya na. Ayan na. Sakay ka kasi nasakay. Ito si Tita Prima, business-minded at isang True Blue certified #PlanTita. As a single mom, sa hamon ng buhay, siya ay laging lumalaban. Successful naman siya, parang success niya sa pagpapatubo ng mga halaman. Nakakita siya ng sasakyan mula sa Bajaj Philippines nang magkapandemya. Isang epektibong diskarteng naisip niya, isang napakagandang opportunity, online plant selling na may kasamang delivery. Kaya from #PlanTita, ngayon siya'y #negosyanteng kumikita. Just like how plants need sunlight, alam mo, dapat nagsashine din tayo ng light to everyone. Let's give them joy. Let's sell them plants. Pero to be able to deliver all my products sa mga buyers ng mga plantitas, I needed an effective solution sa mga challenges sa akin sa deliveries noon. And I found that solution in Bajaj Maxima Cargo. Eto talagang effective na hauling vehicle for my business. Bakit effective? Kasi naloload niya lahat ng mga tinda ko and even my tall plants na isasakay niya lahat with no problem at all. Ang galing, di ba? So, right now, I'm planning to buy 2 more units kasi parang effective din siya sa mga new business ideas ko like yung Jolly Jeep and mobile internet cafe. Ang galing, di ba? Yung nakapagdala ka na ng joy sa mga customers, kumita ka pa. Ang saya, di ba? Effective!
anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior souls who Barangay wanted Malaki, to Los Baños, Narito Laguna. ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa 6 Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Rosabel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi. nagbabalik pa rin po tayo dito sa programang pambalitaan sa Royal Cable My TV6 sa Ace Patrol, ang kasandigan nyo sa balita at impormasyon. Tuloy-tuloy pa rin po tayo sa mga balitang ating nakalat ngayong linggo. Santa Rosa, Laguna, pinarangalan ng mga natatanging kawani na kanilang pamahalaan sa ginanap na Praise Awards 2024. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Noong Hulyo 22, taong kasalukuyan, ginanap ang taunang Program on Awards and Incentives per Service Excellence or Praise Awards sa pamahalang lungsod ng Santa Rosa. Sa ika-10 taon ng parangal, 284 na awardees ang pinarangalan para sa kanilang kahangahang dedikasyon, kontribusyon at katapatan sa paglilingkod sa lungsod na nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng kanilang mga kasamahan. Ang Praise Awards ay nagbibigay ng pagkilala sa mga kawani ng pamahalaan na nagtagumpay sa kanilang tungkulin sa loob ng 10 taon o higit pa. Ang mga awardees ay kinilala hindi lamang dahil sa kanilang maasahang serbisyo, kung hindi dahil din sa kanilang malasakit at pagsusumikap na patuloy na mapabuti ang kalidad ng serbisyo para sa kanilang mga kababayan. Ang okasyong ito ay isang pagkakataon upang ipakitang pagpapahalaga sa mga walang kapantay na pagsusumikap at sakripisyo ng mga kawani na nagbibigay ng kanilang makakaya para sa kapakanan ng lungsod. Ang pagkilala sa kanilang mga nagawa ay nagpapalakas ng kanilang motibasyon at nagbibigay inspirasyon sa iba pang empleyado na patuloy ang kanilang dedikasyon sa serbisyo publiko. Ang pamahalang lungsod ng Santa Rosa ay nagpapasalamat sa lahat ng mga awardees para sa kanilang natatanging kontribusyon at patuloy na pagtulong sa pag-unlad ng lungsod. Ang mga parangal na ito ay patunay ng kanilang walang kapantay na serbisyo at malasakit sa kanilang trabaho at sa kanilang komunidad. Para sa Ace Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. Balitang Kalamba naman tayo. Benepisyo ng Food for Work para sa mga Kalambenyo ay pinamahagi ni Mayor Ros Rizal at ni Congresswoman Cha Hernandez Alcantara. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa Balitang Kalamba, patuloy ang tagumpay ng Food for Work program sa Kalamba na nagbigay ng mahigpit na suporta sa mga lokal na magsasaka at kababayan. Noong araw na ito, matagumpay na naipamahagi ang mga food pack sa 400 mga benepisyaryo mula Barangay 2, Samperuhan at Halak. Ang Food for Work program ay bahagi ng ramdam na reforma kung saan naglalayong bigyang halaga ang mga nagsusulong ng kaunlaran sa ating komunidad. Ang programa ay hindi lamang nagbigay ng mga food packs, ngunit nag-alok din ng karagdagang tulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng 1,000 piso sa bawat benepisyaryo. Ito ay upang kilalanin at gantimpalaan ang kanilang dedikasyon at sakripisyo sa kanilang paglahok sa mga gawaing pangkomunidad. Sa ilalim ng programang ito, layunin ng pamahalang panlalawigan na hindi lamang maibsan ang pangangailangan sa pagkain ng mga benepisyaryo, kundi pati na rin mapalakas ang kanilang moral at pagsisikap. Ang mga food packs ay naglalaman ng mga pangunahing pangangailangan na pagkain na makakatulong sa pagpapabuti ng kanilang kalagayan sa araw-araw. Ang pamamahagi ng benepisyo ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaang panlalawigan upang tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan lalo na sa oras ng pagsubok. Ang programa ay naglalayong magbigay ng suporta sa mga lokal na magsasaka
at mga kababayan upang mapanatili ang kanilang kaginhawahan at mapatuloy ang kanilang makabuluhang kontribusyon sa kanilang komunidad. Malaking pasasalamat ang ipinapaabot sa lahat ng mga kalahok at benepisyaryo ng Food for Work program para sa kanilang walang sawang dedikasyon at sakripisyo. Ang kanilang pagsisikap ay magbibigay ng inspirasyon at nagpapalakas ng kolektibong layunin para sa mas maunlad na Kalamba. Para sa Sais Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Balitang Laguna naman tayo. Payout ng Scholar ng Laguna isinagawa para sa mga benepisyaryo mula sa Bayan ng Bay at Los Baños. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Salen. Kabahagi ang pamalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramil Hernandez sa pagbibigay ng suporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng payout para sa mga scholar ng Laguna noong Hulyo 23. Ang payout na ito ay inilaan para sa mga scholar mula sa bayan ng Bae at Los Baños na Laguna. Buong suporta naman ang ibinibigay ng pamalaan ng panlalawigan sa edukasyon ng mga kabataan at ang programang ito ay patuloy na nakatuon sa kanilang pag-unlad. Hamon naman sa bawat scholar na pagbuti ng kanilang pag-aaral sa kasalukuyan upang sa hinaharap ay maging produktibong bahagi sa pag-unlad ng lalawigan at ng bansa. Ang layunin naman ng programang ito ay matulungan ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral at makamit ang kanilang mga pangarap. Para sa Sais Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Rainiel Salen. Balitang Laguna pa rin tayo. Ika-12 taong cityhood ng Cabuyao ay pinagdiwang. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Ipinagdiriwang ng lungsod ng Cabuyao ang ika-12 anibersaryo ng pagiging lungsod nito sa darating na linggo. Ang okasyon ay magiging isang mahalagang pagdiriwang para sa mga mamamayan ng Cabuyao na nagpapakita ng kanilang patuloy na pag-unlad at pagkakaisa bilang isang komunidad. Iba't ibang aktibidad at programa ang nakatakdang isagawa upang markahan ng espesyal na araw na ito. Kasama sa mga plano ang isang parada, mga cultural performances at iba pang community events na magpapakita ng mayamang kultura at kasaysayan ng Cabuyao. Magkakaroon din ng mga programa na naglalayong ipakita ang mga natamo ng lungsod sa nakalipas na 12 taon, pati na rin ang mga plano para sa hinaharap. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok, patuloy na ipinapakita ng lungsod ng Cabuyao ang kanilang determinasyon at katatagan. Ang ika-12 anibersaryo ng kanilang pagiging lungsod ay isang patunay ng kanilang sama-samang pagsisikap at pananaw para sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Maggaganap naman ng Ginoo at Binibining Cabuyao at variety show concert na gaganapin sa unang linggo ng Agosto. Para sa Sais Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Balitang international naman tayo. Secretary of State Antony J. Blinken and Secretary of Defense Lloyd J. Austin III ng USA sinalubong ni PBBM para sa isang courtesy call. Para sa detalye ng balita, tinutukan ni Ralph Tapia. Noong ika-30 ng Hulyo sa taong kasalukuyan, sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sina Secretary State Antony J. Blinken at Secretary of Defense Lloyd J. Austin III ng Estados Unidos sa isang courtesy call sa Kalayaan Hall, Malacañang Palace. Ang dalawang opisyal ng Estados Unidos ay nasa Manila upang dumalo sa ika-4 na Philippine-US Foreign and Defense Ministerial Dialogue na pinangunahan nila Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon sa pahayag ng DFA,
Tungkol sa 2+2 dialogue gayong taon, ang 4 na kalihim ay nagtatalakayan ukol sa pagpapalakas ng pangako ng dalawang bansa sa PH-US Alliance habang isinusulong ang isang komong programa na sumusuporta sa rules-based international order, pinagbubutihang ugnayang pang-ekonomiya at pangkalatang pangkaunlaran, pati na rin ang mga solusyon sa umuusbong na hamon sa mga seguridad at sa rehiyon at buong mundo. Para sa Sais Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Sambalilo Festival at ika-405 taong selebrasyon ng Araw ng Kabinti ipinagdiwang. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Cedric Sanji. Ang bayan ng Kabinti ay nasa masayang paghahanda para sa nalalapit na pagdiriwang ng Sambalilo Festival at ika-405 Araw ng Kabinti. Ang taunang selebrasyon na ito ay hindi lamang tanda ng mayamang kultura at kasaysayan ng bayan, kundi pati na rin ang kanilang pagkakaisa at kasiglahan. Ang Sambalilo Festival ay isang makulay na pagdiriwang na nagtatampok sa sikat na produktong lokal ng Kabinti, ang sambalilo o sombrero. Ang festival ay puno ng mga aktibidad na nagpapakita ng kasaysayan sa paggawa ng sambalilo, pati na rin ng mga parada, paligsahan at cultural performances na nagpapakita ng mayamang tradisyon ng bayan. Kasabay ng Sambalilo Festival, ipinagdiriwang din ng Kabinti ang ika-405 taon ng kanilang pagkakatatag. Ang selebrasyon na ito ay naglalayong ipakita ang kasaysayan at mga natamong progreso ng bayan sa loob ng mahigit 4 na siglo. Magkakaroon ng iba't ibang programa at aktibidad tulad ng seremonya, exhibits at mga palaro na magpapakita ng pagkakaisa at pag-unlad ng komunidad. Sa kabila ng mga pagsubok na dala ng Bagyong Karina, ang bayan ng Kabinti patuloy na nagkakaisa para sa kanilang mga pagdiriwang. Ang mga lokal na opisyal kabilang na si Mayor Milbert Oliveros ay nagpapakita ng kanilang suporta at aktibong partisipasyon sa mga nakatakdang aktibidad. Ang mga hakbang para masiguro ang kaligtasan ng bawat isa ay pinagtutuunan ng pansin upang ipagpagdiriwang maging maayos at ligtas para sa lahat. Ang Sambalilo Festival at ika-405 Araw ng Kabinti ay patunay na tibay at kasiglahan ng bayan. Sa kabila ng mga hamon, ang mga mamamayan ng Kabinti ay patuloy pinapakita ang kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa kanilang bayan. Ang selebrasyong ito ay hindi lamang paggunita sa kanilang makulay na nakaraan, kundi pati na rin sa isang pagtanaw sa isang mas maliwanag na hinaharap. Para sa Sais Patrol, Cedric Sanji, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Cedric Sanji. 54.41 milyong halaga ng tulong para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina na ibamahagi na. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Casey Laude. Para sa Balitang Nasyonal, sa harap ng matinding hagupit ng Bagyong Karina, pinamalas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang kanilang kahandaan at mabilis na pagtugon upang masiguro ang kaligtasan at kagalingan ng mga mamamayang apektado. Ang kanilang mga hakbang at nakahandang pondo ay naging susi sa pagpapanatili ng kaayusan at pagbibigay ng agarang tulong sa mga nasalanta. Isa sa mga pangunahing hakbang ng NDRRMC ay ang pag-aayos at pamamahagi ng mga kinakailangang tulong sa mga evacuation centers. Sa kasalukuyan na maabot sa 54,201 na pamilya o 209,446 na individual ang nakahanap ng pansamantalang kanlungan sa 1,122 evacuation centers sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Regions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Calabarzon, Mimaropa, CAR at NCR. Bukod dito, mayroong 20,064 na pamilya o 70,261 na individual ang pansamantalang nananatili sa kanilang mga kamag-anak o kaibigan. Para sa shelter assistance,
Nakalaan ang 1,903,665,938 pesos na pondo para sa Immediate Disaster Shelter Assistance Program. Sa debris cleaning at civil works, inilaan ang 49 na kagamitan at 968 na tauhan mula sa Central Office, Regions 1, 2, 3, Calabarzon, CAR at NCR. Bukod dito, mayroong 958 na kagamitan at 5,990 na tauhan ang preposition sa Region 1, 2, 3, 9, Calabarzon, CAR at NCR. Para masiguro ang tuloy-tuloy na tulong, mayroong 8,6,952,750 pesos na standby funds mula sa Department of Education na nakalaan para sa response interventions. Ang standby funds at preposition relief stockpile ay umaabot sa 3,363,670,734.81 pesos, kung saan 863,657,098.40 pesos ay standby funds at 2,501,013,636.41 pesos ang halaga ng food at non-food items na nakapreposisyon. Sa kasalukuyan, ang kabuang halaga ng tulong na naipamahagi ay umaabot sa 54,416,938.79 pesos. Ang breakdown nito ay ang mga sumusunod: 47,924,299.8 pesos mula sa DSWD, 5,982,500 mula sa OCD, 481,009 pesos .71 mula sa local government units, 20,000 mula sa non-government organizations, at 9,130 mula sa iba pang resources. Sa kabila ng mga pagsubok, ipinapakita ng mga datos na ito ang kahandaan at dedikasyon ng NDRRMC sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan sa panahon ng kalamidad. Ang maagap na aksyon at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ay nagresulta sa mas mabilis na pagbibigay ng tulong at suporta sa mga apektadong komunidad. Ang patuloy na pagtutok at pagsisikap ng NDRRMC ay patunay ng kanilang commitment na maglingkod at magbigay ng agarang aksyon upang mapanatili ang kaligtasan at kagalingan ng bawat Pilipino sa harap ng mga kalamidad. Para sa 6 Patrol, Casey Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Casey Laude. Caliraya Dam nananatili sa normal ang level ng tubig. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Rainiel Salen. Caliraya Dam nanatili sa normal na antas ng tubig. Sa kabila ng pananalasa ng bagyong Karina, nanatili sa normal na level ng tubig ang Caliraya Dam ayon sa pinakahuling datos. Ang normal high water level ng dam ay nasa 288 meters at base sa sukat ngayong araw, umabot ito sa 287.35 meters at kahapon na itala ito sa 287.44 meters. Ang patuloy na pagmamanman at pangangalaga sa Caliraya Dam ay mahalaga upang masiguro ang kaligtasan ng mga nakapaligid sa komunidad. Sa kasalukuyan, wala pang indikasyon ng posibleng pag-apak o pagkakaroon ng kritikal na sitwasyon sa dam. Ang normal antas ng dam ay nagpapakita na epektibo ang mga hakbang na isinagawa upang mapanatili ang kaligtasan at kaayusan sa lugar. Patuloy naman na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Caliraya Dam upang makapagbigay ng agarang tugon sakaling magkaroon ng bago-bago sa level ng tubig. Ang mga residente sa paligid ng dam ay pinapayuhan na manatiling kalmado at sundin ang abiso mula sa lokal na opisyal at ahensya ng gobyerno. Ang normal na antas ng tubig sa Caliraya Dam ay isang positibong balita sa gitna ng hamon-dala ng bagyo at patunay na mahusay na pamamahala at koordinasyon ng mga kinaukulang ahensya sa pagtugon sa ganitong sitwasyon. Para sa 6 Patrol, Rainiel Salen, ang kasandigan mo, ipagsabi.
Maraming salamat, Reynel Salen. Talakayan para sa mga OFW aspirants at healthcare workers, isinagawa ng National Anti-Poverty Commission. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Joanna Laude. Nagsagawa ang National Anti-Poverty Commission ng Talakayan Laban sa Kahirapan o Face-to-Face Pre-Employment Orientation Seminar para sa mga nagnanais maging migranteng manggagawa at isang forum tungkol sa kalagayan ng mga healthcare workers sa Pilipinas noong July 15. Layunin ng talakayan na bigyan ng mahalagang impormasyon ang mga nag-a-aspire maging migranteng manggagawa tungkol sa kanilang mga karapatan, pribilehiyo at obligasyon pati na rin suportahan ang laban ng mga pampubliko at pribadong healthcare worker para sa patas na sahod at benepisyo. Nagbigay ng pambungad na pananalita sina Formal Labor and Migrant Workers Sector Council Member Abul Khair Guro at Department of Migrant Workers Pre-Employment and Governor Placement Bureau Director for Attorney Rosemary Duques. Ang seminar ay nakatuon sa mga sumusunod na talakayan. Ito ay nagbahagi ng tungkol sa pre-employment process at mga kinakailangan para sa mga migranteng manggagawa. Nagkaroon din ng talakayan tungkol sa mga online services na available para sa mga OFW aspirants at binigyang diin ang kahalagahan ng digital tools sa pagpapadali ng employment processes. Tinalakay din dito ang issue ng illegal recruitment at nagbigay ng mahalagang payo sa mga aplikanteng OFW kung paano matukoy at maiwasan ang mga mapanlinlang na recruiter. Sa kanyang pangwakas na pananalita, tinalakay ni FLMWS Sectoral Council Member Themistocles Dejan Jr. ang kahalagahan ng patuloy na suporta para sa mga migranteng manggagawa at healthcare professionals na Pilipino. Para sa SAIS Patrol, Joanna Laude, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Joanna Laude. Balitang pangkalusugan naman tayo. Kaso ng pertussis sa Calabarzon, umabot na sa 526. Para sa detalye ng balita, ipapatrol ni Ralph Tapia. Narito ang mga naitalang kaso ng pertussis mula ika-1 ng Enero hanggang ika-20 ng Hulyo sa taong kasalukuyan sa rehiyon ng Calabarzon upang maprotektahan ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay, lalo na ang mga bata at sanggol. Sundin ang mga sumusunod na hakbang. Una, tamang paghuhugas ng kamay. Ugaliing maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na pagkatapos at bumahing o umubo o humawak ng mga bagay na madalas hinahawakan ng iba. Pangalawa, pagsusuot ng face mask. Magsuot ng face mask upang maiwasan ang pagkalat ng mga droplets na naglalaman ng bakterya ng pertussis. Ikatatlo, pagtatakip ng ilong at bibig. Takpan ang ilong at bibig tuwing uubo o babahing gamit ang tissue o panyo at ito ay agad na itapon sa tamang basurahan. 4. Distansya sa may mga sakit. Iwasan ang paglapit sa mga taong may sintomas ng pertussis tulad ng sipon, ubo at lagnat, lalo na kung may kasama kayong sanggol o bata. 5. Bakuna at immunization. Alamin ang vaccination status ng inyong mga anak at siguraduhin sundin ang kanilang routine immunization schedule. Ang pagbabakuna ay nananatiling pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pertussis. Sundin ang mga hakbang na ito upang maprotektahan ng inyong sarili at ng mga tao sa paligid, lalo na ang mga bata at sanggol, laban sa pertussis o whooping cough. Para sa SAIS Patrol, Ralph Tapia, ang kasandigan mo, ipagsabi. Maraming salamat, Ralph Tapia. Pagbati po muli sa ating mga kababayan mula sa Cavinti, Laguna sa kanilang pagdiriwang ng Sambalilo Festival at ika-405 taong selebrasyon ng Araw ng Cavinti. Ngayon naman pong pagpasok ng buwan ng Agosto, nakikiisa po ang Royal Cable My TV6 sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Kaisa niyo po kami sa pagpapanatili at pagpapatibay ng wikang Pilipino. At dito na po nagtatapos ang episode natin ngayong linggo. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay at nanonood. Abangan nyo pa rin po kami sa susunod na linggo, dito pa rin po sa SAIS Patrol. Sa ngalan pa rin po ni Director Christopher Sanji, ako pa rin si Earl Sotoya. Ang kasandigan nyo, ipagsabi.
Itong anibersaryo ng Abot sa 6.352 trillion pesos. Pension ang 9,000 senior citizens. Narito ang mga ulo ng mga balitang tinutukan namin ngayong Para sa Sais Patrol. Earl Sotoya, Joanna Laude, Cedric Sanji, Jezebel H. Bernardino, Casey Laude, Alexandro Chris Sanji, ang kasandigan mo. Ipagsabi.